Hello, magandang hapon sa lahat. Para serye ulit tayo, no? Sarap kasi pag-usapan ito, men, di ba? Wala naman tayong pakialam kung anong mangyari kay Diwata or ano. Masarap kasing pag-usapan to kasi ito yung hit na hit ngayon. Masarap siyang abangan. Para siyang, kaya nga para serye eh. Para siyang teleserye na gusto natin malaman yung mga susunod na mangyayari. So may mga videos na pinasa sa akin ng kung sino-sino. Ano ba to? Kay Boss Parak. Ano ba tong... Start tayo dito kay Boss Parak. Yung nangyari ngayon kay Diwata na wala ng pila, inaasahan ko na yun. Inaasahan ko na yun, in a way, hindi ako nang mabasya. Ako, sana, matingnan to ni Diwata, kung mapapanood niya, matingnan niya to as positive way, na unang-una, hindi talaga masarap yung pares niya. At wala namang masama kung magsisimula ka na hindi pa maganda yung... Correct. Kasi, sa unang try naman kasi, talagang hindi pa ganun kapulido yung product mo eh. Pero ang importante kasi doon kay Diwata, dapat kinakapitalize niya yung madaming tao eh. 'Di ba? Pag may naririnig siyang feedback na, yes, I know, siguro kahit sa akin mangyari yon kasi isa sa kahinaan nating mga Pilipino kasi yung tumanggap ng criticism eh. Lalo na pag ang isang bagay ay pinaghirapan mo. Halimbawa, bibigyan ko ng example feel na feel mo yung kanta. Kumakanta ka, pinapagpraktisan mo sa banyo yon, 'di ba? Tapos kakanta ka sa harap ng maraming tao. Nung hinusgahan ka na ng mga judges, may mga criticism sa'yo, mahirap talagang tanggapin yon. Kasi unang-una, alam mo sa sarili mo na maganda yung boses mo eh. 'Di ba? Kahit ako pagkukulang ko rin yan, I'm so sure. Most of you, pag nakakarinig ng criticism, nahihirapan din kayong tanggapin. Pero isa yun sa mga secret kung paano ka nagiging successful eh. 'Di ba? Sa uri kasi ni Diwata, maybe pwede nyo sabihin na may mga naiinggit, 'di ba? Pero majority kasi yung feedback kasi kaya naiinggit pa yan or mahal ka ng taong nagsasabi na yan, need mong i-check yun. Pagka may nagsabing hindi masarap yung pares mo, huwag ka magagalit, checkin mo muna kung talagang hindi masarap. Mag-control ka. Gumawa ka ng control. Paano control, no? Since may pera ka, magbayad ka ng para hindi bias kasi minsan iniisip nyo. Kaya sinasabing hindi masarap doon sa mga vlog, naninira lang fine. 'Di ba? Sige. Ngayon, since may pera ka, ang gawin mo, kumuha ka ng control doon sa pares na sineserve mo. Pumunta ka sa ibang lugar, ipatikim mo sa 10 random na tao. Hindi, kailangan mong gawin yun para malaman mo talaga yung totoo kasi hindi ka naniniwala sa criticism eh. Pagbibigyan ko na yon na kahit ako pagkukulang ko rin yon na syempre, lalo na pag alam ko na tama ako or di ba? Hindi ako naniniwala. Kailangan manggaling sa isang taong neutral. Yung walang nakakaalam na galing sa parisan mo. Punta ka sa ibang lugar, 10 tao, patikman mo. Kapag ka ang rating ay below 7 or 6, tanggapin mo sa sarili mo na need mo talaga mag-improve. 'Di ba? Need mo talaga mag-improve, men. Hindi na uubra yung na kung hindi kayo nasarapan, pwede ka na maibalik yung pera mo, 'di ba? Ganun yung nabubwisit ako sa dahilan ni Diwata na ganun eh. Na nawawala yung pagka-humble na sige po kung ano pa yung feedback nyo, checkin po namin. Kahit ganun lang, kahit ka-plastic na sagot man lang, hindi talagang inaano niya 'di ba? Katulad nito, may nagsalta, I'm so sure, lalabelan nila as basher to. 'Di ba? Produkto mo. Kasi syempre, yun lang yung resources mo, yun lang yung alam mo eh. Pangalawa, yung attitude na pinapakita niya sa tao, naiintindihan ko, lahat tayo napapagod. Darating tayo sa punto ng buhay natin na minsan, ayaw man nating gawin, yun na magiging reaction natin kasi nga pagod tayo. Pero ang masakit kasi na katotohanan, once na pumasok ka as public figure, nakikita... Yes! Yes! Pumiyok pa ako. Yes! Finally! Finally, may nakakaintindi. 'Di ba?
pag public figure ka kasi, kasama yan sa ano eh. Sa totoo lang, kung halimbawa magiging public figure ka at walang magpapapicture sa'yo, ano pang hirap sa trabaho mo? Wala namang trabahong ano eh. Madali eh. Agree ba kayo sa akin? May trabaho bang madali? 'Di ba? Lahat ng trabaho nakakapagod. Or pwede sabihin nyo ng mahirap, 'di ba? Kasi yung pagiging mahirap ng trabaho debatable eh. Ibang-iba ang pagiging mahirap sa nakakapagod. 'Di ba? Paano ko nasabing iba-iba katulad kay Diwata? Nabanggit ko na ito mismo eh. Yung pagpapapicture ba sa tao, mahirap ba yon? Hindi naman mahirap yun eh. Nakakapagod. 'Di ba? Let's say mga 10 tao pala nagpapapicture, nakakapagod. Pero kasi kasama yun sa trabaho mo. Kung ikaw ay nahihirapan doon, kasama yun doon sa hirap ng trabaho mo. Akala nyo ba yung mga artista madali yung trabaho ng mga yan? Mahirap din yan. Nagpupuyat din yan sa set. Tapos yun nga, isa rin sa mga sumpa ng pagiging celebrity kasi yung lapitan ka ng mga tao. Paulit-ulit ko naman pinapaintindi yan eh. 'Di ba? Lahat may hirap talaga ang trabaho, may hirap. Wala talagang madaling trabaho. Since yan ay pinasok niya ang pagiging public figure, which is trabaho niya na talaga yan eh. Sa totoo lang. Huwag niyo kong bubullshitin na hindi, ang trabaho niya talaga negosyante siya No. Kaya naman nag-hit yung yung pares niya eh. Dahil sikat yan, yung pagiging celebrity niya, yung puhunan niya. 'Di ba pipilahan ba yan kung hindi celebrity yan? Eh meron ngang yung Retiro Pares na masarap. Pinilahan ba yon? Hindi naman pinipilahan niya, pero masarap yon, Retiro Pares. Wala sa sarap kasi kung bakit siya pinilahan. 'Di ba? Laging dahilan pipilahan ba yan kung masarap, kung hindi masarap? 'Di ba? Si Diwata kasi may-ari, kaya pinilahan. I'm so sure, kahit pa sabihin masarap ang isang bagay, kung wala din lang naman sa way mo, or katulad nung may longganisa sa sa isang lugar. I don't know if it's Pampanga ba, yung masarap. Or Tocino. Masarap ang Tocino sa Pampanga, di ba? Yun ba, binabiyahe mo pa ba yon para bilhin mo yon? Maybe kung negosyante ka or halimbawa, babiyahihin mo yon, secondary na lang pag nadaanan mo kung pupunta ka ng Pampanga. Pero yung out of nowhere, nakaupo ka dito sa bahay, gusto mong kumain ng Tocino na masarap. 'Di ba? Halimbawa, nakatira ako dito sa Quezon City. Yung Tocino or yung sisig ng Pampanga masarap. 'Di ba may mga lugar na ganyan eh. May masarap sa isang lugar na wala sa ibang lugar. Halimbawa, gusto ko nun. Sisig ng Pampanga or Tocino ng Pampanga. Out of nowhere, halimbawa nakaupo lang ako dito sa bahay. Nasa Quezon City ako, nakaganyan lang ako. Gusto ko nun. Uy, tara sa Pampanga para sa Tocino. Wala namang gumaganon eh. Meron man siguro, konti, hindi ganun karami. Kung halimbawa naglilihi yung asawa mo or na kailangan mo talagang bilhin, 'di ba? Hindi katulad nitong Diwata na nag-hit ka na gusto kang puntahan diyan. Hindi dahil do sa produkto mo kundi dahil sa iyo. 'Di ba? 'Yun ang difference nung maraming mga masasarap na pagkain na hindi pinupuntahan kung hindi nilang magagawi do sa lugar na 'yon. Halimbawa, may bibisitahin kang kaibigan mo sa Pampanga. Saka mo na lang maalala 'yon. Ay, masarap pala ang Tocino dito, bibili ako. Dahil nga may binisita kang kaibigan sa Pampanga. Hindi dahil yung Tocino ang pinunta mo. Ibang-iba kasi kay Diwata eh. Kay Diwata pinupuntahan niya dahil kay Diwata talaga. Ura-urada pagka, oy, maraming try nga natin 'yon, 'di ba? Curiosity kasi 'yun eh. 'Di ba? Magkakaroon ka ng fanbase, kailangan mong pakita sa mga tao na mahal mo rin sila kasi sila ang dahilan kung bakit maraming pumila, kung bakit malaki yung kinita, correct. Nabibili
mabibili mo yung mga bagay na gusto mong bilhin ngayon. Yung mga tao na lumalapit sa'yo na nakakatikim ng pagsusungit o hindi magandang ugali na meron siya. Ngayon, ang tanong, tama ba yun? Syempre boss, paano kung pagod lang naman ka? Naiintindihan ko kung pagod ka. Kaya lang, kailangan natin silang itrato ng tama na dahil bilang correct! figure, nakikita ka ng tao, nakakamera yan, hindi pwedeng hindi mo pakitaan ng maganda yan. Kasi sila yung dahilan kung bakit kung ano. Oo, correct. Di ba? Maybe may mga hindi tayo perfecto, pero i-make sure mo na mag-apologize ka after. Kasi hindi naman may iwasan yan, makapagsungit ka talaga. Magaspangan mo ng ugali mo. Pero i-make sure mo naman na huwag ka mayabang. Kung mag-apology ka, I'm so sorry po. Tapos, hindi yung intindihin nyo rin ako kasi ako ay negosyante din. Di ba, men? Mag-apologize ka rin lang, isusumbat mo pa yung pagka-negosyante mo. Di ba ito, nagtutulong-tulong tayong mga vlogger katulad nito ni Boss Parak. Hindi para siraan si Diwata Para i-diagnose ko ano yung problem. Anyway, kahit pasabihin naman natin kung anong problema dito, hindi naman natin alam kung pakikinggan tayo ni Diwata o hindi Ang sa atin lang yun na pag-uusapan lang natin. 'Di ba? At hindi naman masama 'yon. 'Di ba? Nang meron ka ngayon Ngayon, kung napapagod ka at tingin mo pag lumabas ka, hindi mo kaya makipag-usap sa tao, ang gawin mo, wag kang lumabas. Magkulong ka. Maghanap ka ng tao na pwede mong mapagkakatiwalaan na gumawa ng kung anong gagawin mo. Mas maganda nang magdamot kang magpakita sa kanila. Kesa nga naman sa nagpapakita ka sa kanila, pero makikita naman nila yung pangit na ugali na meron ka. So, sa akin, meron ako kasama mga tropang vlogger na nakita ko personally na sobrang hapong-hapo na, pagod na, pero nagagawa pa rin ngumiti at makapagpa-picture sa tao. Oo, tama to. Si Doc Willie Ong doon sa Philippine Heart Center. Pumunta marami nagpapapicture kay Doc Willie Ong. Kulang siya. Ang daming tao, men. Ang daming tao talaga. Doktor yun, Baka mas importante pa ang gagawin ng doktor kesa Pero nung need niya na talaga, pasensya na po, nanay ako po ay tinatawag na. Hayaan nyo pagbalik ko po, kahit hindi na siya bumalik. Di ba, pagbalik ko po, Di ba yung mga ganong pananalita lang, di ba? Kahit na madaling-madali na kasi po may a-attendan akong pasyente. Pasensya na po, Paano nyo nagagawa na sa kabila ng pagod nyo, nag-rides kayo sa buong Mindanao, inahatak na kayo ng tao, nasasaktan na kayo, pag hinubat nyo yung helmet nyo at gusto nila magpa-picture, pinagbibigyan nyo pa rin sila. Paano nyo nagagawa? Na ang sasabihin nila, boss, kailangan namin itong gawin kasi ito yung responsibilidad namin sa tao. Correct! Idol ko na to, si Boss Parak. Idadahilan ni Diwata na pagod siya kasi mas sigurado ako mas pagod yung mga yun. Maghapon nagmomotor, nasasaktan, nagtutulakan, nagugutom, pawis na pawis, pagod, kuya. Pero hindi nila ginawa o pinaramdam sa tao kung ano yung pinakita niya na pangit na ugali na meron siya. Yun yung pinagkaiba nila. Kaya huwag niyang gagawing dahilan na pagod siya kasi marami akong tropa o vlogger na kakilala na kahit sobrang pagod, binibigay nila at pinapakita nila sa tao kung ano yung responsibilidad na alam nila. Kasi inspirasyon ka 'Di ba? Idol ka Hindi mo makokontrol sa tao 'yon na idol ka. Inspirasyon ka ng mga tao kung bakit kanila pinuntahan at 'di ba? Kahit pa sabihin mong ginagatasan ka ng mga 'yan, mo 'yan? Itong isang video. Pambabastos ng inyong Diwata. Tingnan ko nga 'to. Pag-live ka na, shoutout ako yung may na-shoutout. Di ba yung nasabi na yung mamaya na yung shoutout? Kung sinoutout mo na habang kinakausap mo, di ba? Pwede mo pa shoutout. Sasabihin mo, shoutout sa kung sinong gusto niya i-shoutout. Yung sasabihin mo mamaya na i-shoutout. Ba't ka nakapagsalita ng mamaya na yung shoutout? Kung nandun na mismo sa moment yung sasabihin mo na lang. Di ba, men? Shoutout mo naman yung kuya ko. Magkano ba kayo? Diwata, shoutout mo. Wala pong shoutout mo na.
lang madam, mamaya no yung picture natin. Busy po tayo. Duwata. Ano yung ikakabisi mo doon, men? Tumitingin ka lang naman, matanda pa yung, ano, pambihira naman, Diwata, di ba? Yung mga taong yan, malay mo, yung ibang tao dyan, nagsara muna sila ng tindahan nila or umabsent muna sa trabaho nila na sa probinsya para lang makapunta dyan sa'yo. Tapos, ano, di ba? Nag-devote ng time sa'yo, no? Or halimbawa bilisan lang po natin na, sige po. Ganun lang naman, min eh. Ano ba? Gutom na ako kuya, gutom na ako. Kakain muna ako, gutom na ako. Hindi naman ka-drive. Andahin lang ko ate, andahin lang mamaya. Hindi ko kaya yan, men. Ako yung nasasaktan para doon sa mga tao. Yeah, sabihin nyo ng ano, no? Ako hindi ko kaya mag-disappoint ng ganun. Lalo na pagka alam ko na pumunta yun para sa akin. Di ba? Sandali lang madam, mamaya no yung picture natin. Busy po tayo. Uli na kami, pagbigyan. 1, 2, kuya ate, kuya. 1, 2, 3. Alam nyo ang haba ng tinayo ko doon sa picture-picture, di pa rin tayo nagsawa. Naku, teka lang. Narapang itin, mamaya no kuya, please lang. Huwag nyo masyadong i-feel dahil sobrang ano, hindi ko maintindihan sa sabi ni madam. Kasi ang dami kong iniisip. Idol Diwata. Pwede ba pa-shoutout sa akin? Kay Negros Oriental. Shoutout. Grabe, men. O, ano tong isa? Meron isang ano dito eh. Ano ba to? Yung kay Corina. Makina daw ang ulo mo at mayabang ka na ngayon. Hindi ka na daw namamansin kapag walang dalang regalo. Grabe. Grabe! Mo dyan napapahiya na si Diwata. Kuya, mamaya na po tayo mag-picture. Okay lang po. Tayo, ha? Birthday ko ngayon, kabati naman yun. Nilipas din yan, kuya. Takot naman yan, ano ba yan? Takot naman yung regalo. Inayaman yung regalo, no? It's not nice. Maganda pa naman yung pagkaka-plastic ng regalo. Masakit yun, men. Lalo na pag galing sa hindi mayaman na tao, yung regalo. Kasi hindi mo alam yun eh, kahit pa sabihin mong tig 100 pesos yun, malaki yung 100 pesos para sa kanila eh. Ibig sabihin, pinaglaanan ka ng ano? Sobra to, men. Sobra to. Takot naman yan, ano ba yan? Takot naman yung regalo. Ano to? Hindi ko naiintindihan to eh. Yung bandang huli, ano ba yan? Wait lang ha. Yung... Ano yun? Hindi ko nagigets yung bandang huli. Ano nga natin? I mean,
kung halimbawa nagagalit siya tungkol, mga tao niya ba yung pinagagalitan niya, okay lang naman yan. Hindi, for me, as a businessman or may pag nagagalit siya sa tao niya, parang okay lang naman yan. Kasi kasama din naman sa trabaho yun, yung mapagalitan ka ng boss mo. Diba? Ako yung bandang huli, pwede kong palampasin to, yung nagagalit siya sa tao niya. Okay lang naman yan. Nangyayari naman yan sa Nagiging fair lang ako Nangyayari naman yan sa Ano naman tong isa? Tingnan nga natin. Excited na ba kayo kung may kamukhain ba o wala? Ready na kayo makita. Bababa na ako dito kasi traffic Titingnan natin ang... Ayan, ready na ba kayo? Ready na kayo? Yan, dahil ready na kayo, tingnan natin kung may kumakain pa ba o wala na. Nandito tayo sa area. Hello, shout out. Tamo, kaya mo naman palang ganun eh. Di ba? So, ngayon, di ba, nung kumakalat na wala nang kumakain sa pares niya, kaya niya na palang shout out, gumanon. Kaya mo naman pala, Min eh. Saglit lang, di ba? Kahit ganun, hindi mo nga nabanggit yung pangalan nun, okay na yun. Di ba? Okay na yun. Hindi mo nga nabanggit yung pangalan, pero ba't yung mga nakaraan, hindi mo kaya yun? Saglit lang, di ba? Ang actual na video natin, meron pa pala mga kumakain, ayan. Oo, pero hindi na siya yung pila. Hindi na siya yung pila. May kabawasan na to, men. Hello po, shout out. O marami pa naman kumakain, kala ko wala na. Hello. Kararating ko lang. Hello, shout out. Ayan. Ay, talaga. Ayan, marami pa naman. Uy, Pala kumakain. pumapayag na siyang Wala na, huli na, men. Huli na. Di ba? Kung kailan konti na lang yung kumakain sa'yo, huli na. Di ba? Huli na to. Tamo, dati nang piko na siya pag may sumampay ng ng kamay sa kanya, Ayan, hello, shout out. So marami pa rin pala. Akala ko wala na. Marami pa. Hello po, hello. Shout out kuya. Sumpag mo na kami Diwata. Sige po. Picture tayo. Ayan. Marami pang nakain. Hello mothers. So akala ko wala nang kumakain. Marami pa rin pala. Maraming salamat sa inyo. Wala. Pinipilit niya na lang, Hindi na ganun sa dati. Hello. Tamo, plastic na yung ngiti niya. Kahit makagala. So yan guys, kararating ko lang. Nagpagawa ako ng sasakyan ko. Dali, smile. Diwata. Diwata, isa lang po. Ang layo pa pinanggalingan namin. Dali lang po. Ay, mga apo ko eh. Wala daw kumakain, pero marami. Ayan o. Alam ko na hindi mo wala. Ayan, maraming salamat. Ang dami ko palang tao. Kala ko wala na. Na-appreciate nyo na ngayon yung mga audience mo. Huli namin eh. Huli na ang lahat. Diba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kamakoy Vlog, shout out. Saka ka ngayon naghahabol, di ba? Nalaman mo yung import. Pa kami maga. Sige po. Dali ha, tignan lang ha. Ay, Diwata. Di ba? Nakalagay din sa comment, biglang bumait daw. Wala na akong pakialam kung marami o walang kumakain, ang sa akin lang, baguhin mo ugali mo. Nakakaramdam na kasi siya ng iba, kaya ngiting ka-plastikan na. So, ngayon, nagpapasalamat na siya parati. Di ba, men? Hindi, maganda naman dito, nare-realize niya naman na yung kamalian niya before. Di ba? At least nare-realize niya na dito yung kamalian niya before. Hindi katulad nung dati na
masungit siya. Kasi nararamdaman niya na yung decline eh. Ano na lang to men eh, parang band-aid solution na lang ni Diwata to eh. Pero sana, di ba men, saka ka maghahabol ngayon nung pababa ka na. Nung marami nang nabitawang masama sa'yo, saka ka na naghahabol. Di ba? Another issue, ito. Another issue. Sabi ni Blackbirdie, ito yung vlogger no na ano. Wag nyo kaming linlangin, nasa likod niyan ay si Rosemar, hahaha. Masabi na kay Diwata. Yan din na napansin ko eh. Yan din na napansin ko na may someone sa likod ni Diwata na yang ganyan. Kasi yung mga ganyan, discarding ganyan, hindi na, I'm so sorry hindi ko minamaliit si Diwata. Pero hindi ako naniniwalang maisip ni Diwata yung ano, yung ganyan na mga bagay na ganyan. Halatang halata na may gumawa nito para sa kanya eh. Sa totoo lang, halatang halata na may gumawa ng yung ano niya, yung sa Quezon City niya. 'Di ba men? Halatang halata na may gumawa nun para sa kanya. Kasi nga kasi nga ano, ibang-iba yung itsura netong sa Quezon City kumpara do sa Pasig niya. Tsaka may post pa dito. Kaya lang ako, hindi ko naman pwedeng questionin yung pagiging negosyante ni Rosemar kasi ano, kung si Rosemar man ano, kasi sinasabi dito si Rosemar daw ang nasa likod nitong ano, nitong bagong branch niya sa Quezon City. Pero kung si Rosemar yung nasa likod niyan, ako, ayoko naman questionin yung ano, yung pagiging negosyante dahil successful businessman si Rosemar eh. Ang sa akin lang, kung ako lang, dapat ang unan munang i-improve nila yung ano eh, pabanguhin yung pangalan ni Diwata eh. Yung PR ni Diwata. Bago kayo magganyan. Kasi parang wala sa timing to men eh. Medyo madumi-dumi na si Diwata nung nag-branch out kayo niyan. Maybe, pagbukas niyan, June 2 yata bukas niyan. June 2 ba o June? Basta June ang bukas daw nito eh. Soft opening kasi ito eh. Maybe, first month, sige. First week, first month, marami pang tao dyan. Pero lalangawin to. Yun nandun ang pusta ko. I could be wrong pero lalangawin to men. Unang-una wala naman dyan si Diwata eh. Diba? Mukhang nagpa-franchise lang yata to eh. Ng Diwata Diwata Overload. Maraming criticism ang pwedeng kung ako lang talaga malakas-lakas. Kasi ngayon may inaano ako ngayon eh, yung tuhod ko kasi hindi maganda eh. Kung okay lang ako ngayon, halimbawa kakain ako dun sa magandang control yan. Kaya hihingi ako ng tulong sa inyo. Sino mga nasa Pasay diyan na pwede ako mabilhan sa sa June, ito yung plano. Ito yung plano sana. Bibilhan nyo ako ng pares sa kasi hindi talaga makalabas. Bibilhan nyo ako ng pares sa Pasay, then kay Hiwaga, then pag nagbukas to, bibili din ako ng pares dito. Ngayon, tingnan natin kung ito ay kalasa nung sa original. Kapag mas masarap tong nandito sa may Quezon City, kasi ito parang premium ang nito eh. Mukhang hindi na ito yung original na niya, recipe niya. Ibang-iba to, parang ginawang front lang si Diwata niyan. Kaya ganyan. I don't know, no? Hindi, malay mo maging successful to, pero magiging successful to may iwan si Diwata. Kung maging successful to, kasi feeling ko hindi naman talaga siya may-ari niyan eh.
parang ginamit lang talaga yung name niya. Iba ang ano, iba yung magpapatakbo niyan. Feeling ko lang talaga. Ibang makinarya yung nasa likod nito. Ginamit lang yung pangalan ni Diwata. Yung parang palilitawin nila, hindi naman talaga branch out. Dahil kasi men, ganito yung pagkakaintindi ko dyan eh. Let's say ito ay same Diwata na katulad nung sa Pasay. Dapat yung mga logo na yan, meron din doon. I don't know kung to follow siguro, no? Pero kung dyan lang nagkaroon ng logo yung mga yan, parang ginawa lang siyang mascot. Sa totoo lang nabububuhan ako na na nag-invest sila sa ganyan. Ba't ko nasabi na bububuhan ako? Palubog na to eh. O siguro matagal na nilang pinagplanuhan yan, Then ngayon lang na-execute kasi buwan naman pinaplano yan eh, hindi naman overnight na pinlano yan eh. Siguro matagal na nilang pinlano yan. Marami nang nangyari, 'di ba? Marami nang masama na nangyayari. Siguro pinagsabihan na rin sila ni Diwata na, "Oy, magbago ka na. Pakitunguhan mo yung mga tao kasi negative na yung impact kasi niyan sa business ng mga investor." 'Di ba? Parang mawawala ng gana. Anyway, mga kababayan ko, good luck pa rin, Diwata. Good luck pa rin. Malay mo naman, lahat naman ng discussion natin dito, lang naman eh. Yung kuro-kuro lang naman natin. Di ba? Pero yung bet ko, hindi to magkiklik. Sa akin lang kasi nga, na to eh. Maybe sa mga unang kikita yan kasi nga bago nandito na si Diwata. Pero bibigyan ko na isang buwan yan, isang buwan or 2 buwan. Sige, hanggang December. Hanggang December. Tingnan natin. At ang ba niyan, ang presyohan ba niyan kasi presyo pa rin ba nung sa Pasay? Na mura kasi yun ang laging pambida eh. So halagang 100, 'di ba? Yun ang laging bida nila. Tingnan natin dito kung anong kaya ba nilang i-offer yung price na yun? Tsaka yung style, kaya nahalatang kay Rosemar to, 'di ba may billboard siya dito? Yung style ng billboard na yan, ginaya kay Rosemar eh. I mean, style ni Rosemar yun eh. Nasaan na ba yun? Nakita ko yun somewhere eh. Yung billboard na yan. Merong, sino ba nagpasa sa akin noon? Si Ma'am Nimpa Bartolome ba? Yung, basta may picture din na si Rosemar ay may billboard din na parang katulad din yan. Hindi ko na makita yun eh. Parang Anyway, lipat tayo sa isang video. Ano naman to? Tingnan natin yung nito sa isang video. Ano ba to? Itagba karne gamit niya. Diwata Pares Overload, guys. May mga uod Yari ka sa sanitation yan, men.
Pero hindi naman may iwasan yan eh. Kasi yung kaya importante kasi yung flooring mo, ano eh. Importante kasi yung flooring mo, tiles dapat eh, para madaling. Hindi ba kasama sa ano yon? Kasama sa qualification, tama ba? O sa ano, requirements na sa sanitation na dapat tiles yung kinakainan? Hindi ba kasama yon? Kasi kung tutusin, mahirap nga naman linisin din. May mga uod. Anyway, mga kababayan ko, yari ka sa sanitation yan. I-address mo yun, men. Kailangan bago sprayan nyo yan ng disinfectant, yung mga yan. Ako, yari ka yan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. Sayang papawin, may boses na nagtatas, Bongo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban, sa bawat kasinungalingan siya'y nagpapalag, katotohanan ng kanyang hudyat, walang